Di ba, Mark? Oo. At noong mga panahong yan, isa rin sa natuklasan dito sa ating mga committee hearings ay ang involvement ng mga tao at opisyales ng customs ukol sa pagpasok ng illegal na droga sa bansa. Of course, hindi ko na kayo pwedeng isama dyan sapagkat kayo ay nasa bagong administrasyon. I'm referring to the old administration. Dito po si Mark na pwede mag-testify po sa atin. Ano po? Meron na po ba kayong ginawa ng mga bagong mga method upang hindi na maulit ang nangyari nung dating administrasyon ng mga nakaupo? Yes, Mr. Chair. Ano na po ang mga bagong mga estratehiya na gawa po ninyo para baguhin po ito? Yung tinatawag nating TARA system, for example. Oo. Ngayon, ilan sa mga natukoy nating paraan para makapasok sa bansa ang illegal na droga ay ang mga magnetic lifters. Ayan. Magnetic lifters. TARA system at concealed shipments. Oo. Andito po si Mark para patunayan, di ba, na ang mga bagay na ito nangyayari. Oh, pwede mo bang sabihin sa atin, Mark, para maging tama lang ang sasabihin ko sa harapan ng ating Deputy Commissioner tungkol sa mga nangyari noong mga panahong yon. Go ahead, Mark. Nung mga panahon pong yun, lahat po ng mga broker, mga player po, nagbibigay ng tara. Nung panahon din pong yun, doon po din nabuo yung kauna-unahang command center kung saan sila lang ang may control sa mga alert. So, Command center. sa command center Kung po, saan sila lang ang may control. yes po. Sino ang kumokontrol ng command center? Ang commissioner po mismo noon, si Commissioner Fildon, direkta sa kanya. Commissioner Peldon. Oo. Sino nag-appoint sa kanya? Ang dating Pangulo po. Okay. Ngayon, yung TARA system na yan, para ma-inform lalo na ang ating Deputy Commissioner tungkol dito, para mabago na lahat to. Ano ha? Ano pa ang maaaring masabi mo, Mr. Chair, sa mga nangyari sa'yo noong mga panahong yun? Ikaw ba nakakulong pa, di ba? Yes po. Oo. Anong kaso mo? Importation of dangerous drugs. Oo. Sino ang nagkaso sa'yo? DOJ. DOJ. Nung panahong yan. Opo. Pero, yung ba ay itinanggi mo? Yes po, Your Honor. Itinanggi mo yon. So, pakikwento mo nga sa amin muli ang mga nangyari yan. So, kinasuhan po kami ng DOJ. Hindi lang po ako. Pati rin po yung mga taga-Bureau of Customs noong mga panahon pong yun. Kasama rin po doon Sino yun nakaupo noong DOJ Secretary? Si Secretary Vitaliano Aguirre po yata. So, ayun po. Conspiracy po yung kaso namin. Pero nung pa-file na po kami ng kaso, kasi ano lang yun, PI pa lang po yun, preliminary investigation, na absuelto po sila kahit na ang kaso ay sa conspiracy. So, pag conspiracy, dapat either acquitted lahat or convicted lahat. So, nagawa nila ng paraan na parang legal acrobatics. Ang naiwan lang is yung mga private individuals. Na-dismiss yung iba. Opo. So, ilan ang naiwan? Di po ako nagkakamali, mga 6 lang po kami. Alam mo ba yung involved ka ba doon sa tinatawag nating magnetic lifters? Yun po kay Jimmy Guban po yun. Kay Jimmy Guban. Opo. Andiyan si Jimmy Guban, di ba? Alright. Jimmy, maaaring tawagan na kita mamayang konti para malaman po. Kasi hindi ko pwedeng tanungin ang ating bagong mga appointed ngayon sa Bureau of Customs
gusto ko rin sa committee hearing na ito, Mr. Chair, ay on the record lahat ng mga sinasabi natin para ito ay mapatunayan po natin. Oo. So, pakisabi mo nga sa amin, Mark, sino ang mga taong involved noong mga panahong yan? Na alam mo na hindi tama ang ginagawa. Nasabi ko na po yun, yung obviously po, yung sa OCOM po, ay sa COMSEN po, which is yung ginagamit nila is yung Davao Group. Davao Group. So anong iyo mo sabihin ng Davao Group? Ayun po, binabanggit po nila is si Paulo Duterte nga po. Na kailangan magbigay kada container ng amount para makalabas yung container. Maliban sa nabanggit mong si Congressman-elect Pulong Duterte, sino pa ang mga involved na empleyado ng customs? Sandali lang po. Tignan ko lang po. Okay. Mr. Chair, Deputy Commissioner, pakilista lang po, no? Yung mga sasabihin niya, mga taong involved na empleyado pa ng customs. Yes, sir. For submit ko na lang po. Comsec, do we have a record of that previously? Can we get the record? Is it possible? We can get the record of that now? Okay. So gusto ko munang tanungin si Jimmy. Jimmy, will please go to the hot seat. Kasi yan po ang next na tanong ko Mr. Chair, Deputy Commissioner Yung bang, ang next na tanong ko, ano po bang nangyari sa mga tao at opisyales na sangkot dito Yun ang gusto ko malaman Now, habang iniisip ni Jimmy Guban, lahat ng mga involved ng mga taong yan, gusto ko lang pong itanong sa inyo, ano na po ang nangyari sa TARA system? Meron pa bang TARA system ngayon o wala na? Sir, there are reports of TARA system, but the challenge of the Bureau of Customs is there are reports, even anonymous customs acted based on accountability and integrity. However, the challenge always is the witnesses that will come to execute an affidavit to buttress the case that there is always there is an existing TARA system and the BOC. The thing is, Mr. Chair, Deputy Commissioner, please permit me, I might be wrong in my assessment, but I do not think that you would need any witness on the TARA system if there are some anonymous people that are actually telling us that there is a TARA system. I think it becomes the duty of the Bureau of Customs to investigate. If indeed there is, am I right, Mr. Chair? We are conducting investigation, sir. Actually, it is being done continuously. So what happened to the investigation? Oh. So when did you start the investigation and is the investigation finished? And what did you find out in the investigation? Sir, there are 9 cases being investigated by the Bureau of Customs, but When did you start doing that? actually, sir, this started when I joined the Bureau. This investigation has been done. Even anonymous complaints, we acted on it. Kailan po yun? Can you give me a definite date on that?
Was it 2 years ago? Was it when you sat as deputy commissioner, or was it just recently, or what? 2023 to 2024, sir. So 2023 and 2024. Therefore, you have done a very good investigation on it. Am I right, Mr. Chair? We are doing an investigation, sir. However, You even are based still on... doing it presently. Yes, sir. We are doing it presently. And what did you find out? From 2023 to 2024 and 2025 today, what did you find out? Sir, allow me, Mr. Chair, allow me to read on the records. Go ahead, go ahead. Tapusin kita. Isa sir, tapos yung dalawa sir, close and terminated. Tapos the rest sir, pending the resolution. Sir, there are 9 cases investigated. Two cases were terminated for lack of evidence. These are people, right? Who were terminated? Closed and terminated, sir, the case. The case was terminated. Yes, sir, yes. Okay. Why was it terminated, Mr. Chair? Anonymous complainant based on civil service rules. These are anonymous complainants and based on civil service rules. Yeah. It's general rule. So, Mr. Chair, based on civil service rule, you cannot actually do anything about it. To the employees, for example. We can, Mr. Chair, but there is no substantial evidence. You can. In fact, if you investigated this and there's a prima facie case about it, and you could have not only investigated, but already charged them in court. Di ba? And things will roll later. Am I right, Mr. Chair? We are continually doing it, sir, the investigation. How many cases? 9 cases, sir, 9. I find it quite slow when you begin to tell me that you started in 2023. This is now 2025. Hindi mo ba? It's kind of a slow moving, Mr. Chair. Hindi po ba? Deputy Commissioner Uy? Sir, to correct the record Yes. record straight, there are 41 cases investigated, but for the current year, there is 9 active cases being investigated. 9 active cases Yes, sir. being investigated right now. Yes, sir. Okay. Now, Mr. Chair, when will you be able to conclude the investigation? When? Do you have any timeline on that? Sir, I will check with the Internal Investigation Division of BOC, sir. You are the Deputy Commissioner on what? Deputy Commissioner for Intelligence, sir. For intelligence. And you still want to tell us that you still would like to consult it to someone else. When you are the Deputy Commissioner on intelligence. Sir, to be Ibig sure sabihin, on... dapat po yan. Alam nyo na rito yan eh. Mr. Chair, I'm just interested. Sino po yung magandang babae na nakatabi nyo? Sir is a lawyer with She is also a lawyer. Yes, sir. That is very good in the IT division, I think. Mr. Chairman, Totoo lang, Mr. Chair. Can I call you with your first name?
Sapagkat yung pong apelyido nyo, medyo traumatic ako dyan eh. Yes, sir. Pwede po ba? So, ang pangalan niyo po, Juvie Max. Yes, sir. Oh, so let me just call you Deputy Commissioner Juvie Max. Wag na po yung yung apelyido nyo. Oo. Okay. Pwede po ba 'yon? Anytime, sir. Okay. Anyway, while you're looking at it, Mr. Chair, I'd like to ask Mr. Jimmy Guban, to perhaps enlighten you or inform you on what has happened to him. So will you please tell us, Mr. Jimmy Guban, what is the magnetic lifters all about? Thank you, sir, Your Honors, the Honorable Chairman. Yung nahuli po naming magnetic lifter sa port. So therefore, you were still a part of the Bureau of Customs then. Yes, sir, Your Honor. So can you tell us who you were at that time? During that Perhaps time, for the information of our Deputy Commissioner here. during that time, Your Honor, the Deputy Commissioner was then also a retired general. Then I was also then designated as the OIC Chief of the Port of Manila, CIIS. But part of my duty ay tumulong ako sa intelligence operation ng Office of the Director, then the Deputy Commissioner. So from that point, Your Honors, binigay sa akin ang trabaho para manghuli ng droga. I was given an order, verbal in black and white, na mag-monitor MICP and Port of Manila. So Deputy Commissioner, you were already there when Mr. Guban is investigating. Wala pa, no? Wala ka pa. Not yet, sir. I'm Okay, still active in sige. the Army. Will you please inform us about that? During the time, Your Honors, nung nag-coordinate ang PDEA, together with PNP, Colonel Asierto, so kami po ang naghalos nagtrabaho, din ako sa loob ng Customs, then eventually, Your Honor, nahuli po yung magnetic lifter mismo sa Port of Manila. Ang mahirap lang po na, Your Honor, wala namang nawala, nahuli lahat ang droga, may umamin na mayroong may-ari sa Senate investigation, na-promote ang district collector, si Attorney Bakiran until now, maybe Deputy Commissioner pa rin, at ako ho ang ikinulong. Sabi ko nga po, tinakot pa ako para magsalita ng iba, yung droga po na nahuli sa loob, sana Dali po lang, moto Mr. Jimmy. So, Mr. Bakiran is now a Deputy Commissioner also? Mr. Deputy Commissioner Jubac? Yes, sir. He is right now, at present, a Deputy Commissioner. Yes, sir. Okay. Therefore, he knows. Alam niya. Yes, Your Honor. Let me ask you, Mr. Jimmy Guban. Is Mr. Bakiran involved? Of course, Your Honor, because he was the district collector of the time. During that time, Your Honor, nung tinatrabaho po namin. Okay. He was involved in what? In the administrative matters, Your Honor, because he is the district collector of MICP. Therefore, alam po niya kung ano at nung meron ang sa loob ng port niya. So, therefore, what happened to your investigation? After our investigation, Honor, we were able to identify the magnetic lifters, the container. Then we found out na talagang positive, together with PDEA personnel and also with the Bureau of Customs. I think the personnel also, some of our CIS personnel, MICP are here also. So nandun po lahat, nahuli po lahat ang droga sa loob ng magnetic lifter. Positive on drugs. Positive on drugs, Your Honor. But the drugs were no longer there. No, Your Honor, nandun po. In fact, positive po yon. Hinuli namin ng PDEA. Sinunog po by order of the court. Wala pong nakawala. Talagang totally po accomplishment na nahuli. Only that, ginawa nila, isinama nila kami sa conspirator. Kami, ako, na nanghuli, nagtrabaho, nagpagod lahat, at ang napromote pa yung ibang mga personnel ng Manila International Container Port. Yun nga po yung isa ay yung district collector. Sino ang nagsama sa inyo as conspirators? During that time, Your Honor, sa Senado na yun ang investigation, kaya doon ang inano nila ng PDEA na we are the conspirator together with Colonel Asierto and Director Pajardo ng PDEA. Kami raw tatlo ang nag-conspire para ma-import yung magnetic lifter na huli doon sa loob ng Manila International Container Port. Who accused you as conspirator? I think, Who Your are the Honor, people involved in that, in accusing you? the PDEA, Your Honor. Sino?
The PDEA during the time of General Aquino. The PIDEA, during the time Yes, of Your General Aquino. Is the PIDEA here? Yun yung PIDEA? Okay. Yes, Miss, Oh, can you do you support this accusation or o hindi nyo alam? Mr. Chair, Your Honors, based on records, yes, we support the filing of the case against Mr. Goman that was done by my predecessors. And yes, based on records, yes, we support the filing of the case. So you believe therefore that Mr. Jimmy Guban is part of the the smuggling of drugs ba yun? Yes, Your Honor. Therefore, Yusek, naniniwala kayo that Mr. Guban is part of the smuggling of these drugs? Mr. Chair, based on records, yes. Based on record. Yes. So what can you say about that, Mr. Jimmy Guban? Thank you, Your Honor. Yun po ang pinapaliwanag namin ngayon sa korte. Dahil during the time of the hearing, kahit po sa Senado, may umamin po niya na kung sino ang may-ari. At yan po ay nandoon po sa testimony mismo ng Senate hearing. Ay ang may-ari mismo ay umamin si Mr. Barakel. Sila ang may-ari, nandoon, present. After po nung hearing, nawala until now. Yung dalawang babae at saka si Mr. Barakel. Which I think Director Plaza of PDEA can also explain because he was there present during that time. Ibig niyo sabihin, itong si Mr. Barakel at sino siya? Sino pa yung isa? Miss Katipan and Miss Lagrimas. Missing until now. Until now po. After na mag-testify sila na umamin na sila ang may-ari ng consignee, ng importation at tinuro nila yung a certain Chinese. And they are exonerating you, am I right? No, Your Honor, there was no testimony against me. Oh, In fact, wala pong admission kahit konti. Nakasama kami doon. Kaming tatlo nila, Colonel Acerto, Colonel Fajardo, kami ay sa government side, kami ay nagtrabaho, kami po ang nakahuli. Yung tatlo na po bakit kayong inakusahan? Yun nga po ang pinakamasakit sa amin. Meron ba kayong court case on that? Yes, Your Honor. In fact, I was even convicted in the RTC. Na wala hong testimonya, walang ebidensya, wala rin pong nawala sa kargamento. I think the other PDEA personnel, Your Honor, can also testify. Dahil nandyan pa po sila Bagawi, and the other personnel, nakasama namin. I think Soriano, nakasama namin sa panguhuli during the time of the apprehension, Your Honor. Okay, Yusek Neres, when did you become an undersecretary of the PIDEA? Yes, 5 months ago, 5 Mr. months Chair. ago. Yes, Mr. Chair. We are now in the present administration, which is actually transparent. Ano ha? Our president would like to do everything transparent. Oo. Ayaw niya may tinatago. Ayaw niya na may katiwalaan sa kanyang gobyerno. Ayaw niya nun eh. Di ba? So therefore, what have you done about what happened to Mr. Guban? What happened to Mr. Barakel? Have you ever found out where they are? Or are they still missing? Or you have treated him to be missing in person? And that Mr. Guban and the other persons that he mentioned today are the ones guilty of this smuggling thing? Yusek Neres, you're telling me about the record shows. Di ba? The record shows. But listen, even if there is a record that shows, there might be something that you ought to investigate further so that the truth can come out. We're not referring about the records. Listen, ito, nakikinig po ang taong bayan dito. Alright? Because the records can be untruthful. Yusek Neres, tama ba ako mali? Yes, I agree, Mr. So Chair. therefore, kung meron kayong kahit na maliit na doubt that the records are quite untruthful, therefore it becomes your duty in the PIDEA to ferret out
the truth. Am I right, Yusek Neres? Mr. Chair, the case filed by PIDEA was not only against Mr. Goban. It includes other personnel from the Bureau of Customs. Like? Like Attorney, say, Cari de Guzman, Benjamin Caoco Attorney de Guzman, Your Honor. Guzman. What He is has the charge explained. against him? It is for violation of Republic Act 9165, Which is? this anti-drugs law, Republic Act 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, and PD 1829, that is obstruction of justice. Is that what your records show, or is that what your investigation showed? It was based on investigation. It was the basis of filing criminal charges before the DOJ. And yes, the decision of the Regional Trial Court bears that the cases filed by PIDEA was in fact against Mr. Goban because he was convicted by the RTCN. Yes, I think it is, that was the basis of my answer, that I stand firm on the case filed by PIDEA, Mr. Chair. Who are the other persons, aside from Attorney Guzman? The BOC officials, Mr. Chair, are of course first, Mr. Jimmy Goban. Second, Attorney say Cari de Guzman, the head X-ray inspection unit of the BOC. Benjamin Cahoco, the OIC X-ray inspection project of the BOC. Manuel Martinez, X-ray technician of the BOC. Dolores Domingo, Customs Operations 4 of the BOC. And Gorgonio Necesario of the BOC, Mr. Chair. Your Honor. Where are they now, Yusek Neres? Are they still employed in the Bureau of Customs, Yusek Jubimax? Mr. Chair, what I know is Attorney de Guzman is still with the Bureau. Still in the And, Bureau, despite the fact that there was a case against him. I'm not privy to it, Mr. Chair, but I will check, Mr. Chair, the others. Yes. Deputy Commissioner Jubimax, I'm just an ordinary person, no? The fact that you are involved in intelligence, you want me to accept your answer that you're not privy of it? Sir, I'm certain with Attorney Said Guzman that he is still with the Bureau. The others that is mentioned, I will check, sir, to be sure with my okay. answer to you, sir. So let me go back. Let me go back to Mr. Jimmy Guban. Now, Yusek Neres mentioned about Attorney Guzman and the other people with you. Okay. So what can you say about that? Hindi ko po yan sa Your Honor, ongoing ang case nila. Hindi po yun involved masyado doon sa magnetic lifters. Yung pinaka-korpo dapat doon ay mahanap mismo kung sino yung may-ari ng magnetic lifter. Dahil nandoon po si Director Plaza nung ipiresent yung si Bakiran, si Barakil at saka si yung Katipan, nung yun po ay kinuha ng PIDEA at dinala sa Senado. At doon po sa Senate, meron po yung testimony sa Senado, may minutes, nandoon po lahat. Wala pong nagtuturo sa amin or sa akin na kami ang nag-import ng kargamintong magnetic lifter. Kami lang po ang nanghuli. Kahit po sa testimony ng mga PIDEA personnel, wala pong nagtuturo sa amin na kami ang nag-import ng PIDEA, ng magnetic lifter. Ang nakita ko lang po doon na dapat magpatunay kung nasaan, sana po motu proprio, yung hinuli ng PIDEA from Calapan, Mindoro, dinala po papunta sa Senado, sa opisina nila, dinala sa Senado at bigla pong nawala. Nandoon po yung sa tiis inang sa init. Nandoon po siguro pati sa video. Nandoon po yun na inamin mismo nila na sila
ang may-ari ng consignee ng magnetic lifter, pati po yung laman. Sinabi nila kung sino nagpadala sa kanila at bigla pong nawala yung mga tao at bumaliktad po sa amin na kami na po ang conspirator ng magnetic lifter as importer. Deputy Commissioner Juby Max, now you know that there's a court case against Attorney Guzman. What do you intend to do about that? And the rest of those that you still say that you're not privy of it? Sir, I will find out what I've just heard from DDG PDEA about it, sir, but the current, about the case. And I will find out the status of these personnel that are still Therefore, in there are DOC. still no internal investigations happening. Deputy Commissioner. With regard to the mentioned person, sir, I believe there is nothing ongoing. Meanwhile, Mr. Jimmy Guban, you are still struggling today. Until today, Your Honor. And your human rights is being violated every day. Yes, Your Honor. So, Pidea, Yes, Mr. Chair. I would not even think you have an airtight case against Mr. Guban. What can you say about that? Honestly, Mr. Chair, I'm not sure about that. But what I am sure is that after the investigation by the DOJ indicted Mr. Goban to the case, to the charges as referred by PIDEA. But to the other persons who were included and pleaded in the same complaint, the DOJ dismissed the case against them. Mr. Chair, alam nyo, talagang masalimuot tong kasong ito, kaugnay ng pagpasok ng illegal na droga sa bansa ay ang partisipasyon ng mga law enforcement agencies kagaya ng PIDEA o ng Bureau of Customs o maaring ang NBI din na RD. Siguro kinakailangan ay mag-explain ka rin dito, di ba? Na naatasan na ipatupad ang mga batas laban sa illegal na droga. Subalit, ayon sa ating mga naging committee hearings in the past, ay sila ay nagkulang. Well, let's find out if these law enforcement agencies have done their part in making sure that the laws of our country are being effectively implemented, which the present administration want. And because of that, you have been appointed by the present administration. We'd like to start with Deputy Commissioner Juby Max about that. What can you say about what I said? Sir, to comment on the Mr. Chair have said, sir, we are doing our best that drugs will not enter into the country on the part of the BOC. And I'm proud to say, sir, upon joining the Bureau, there's no illegal drugs that entered within customs borders. No illegal drugs that entered. Yes, sir. And that is commendable. Commendable sa inyo yan, that no illegal drugs have entered. But what we are referring to is what happened in the past. Because we cannot actually go into what we're doing now if we are not able to make a thorough conclusion of the past. Nandun pa eh. Cases have been filed. Cases have been filed and still Attorney Guzman is still active employee of the Bureau of Customs. But cases have been filed. Now, the other names mentioned, as you have said, that you are not even privy of it, if they are still there, the question is, why are they still there? You see? Now, meanwhile, Mr. Jimmy Guban's rights are being violated every day. Hindi ba?
I mean, kung kayo sa lugar ni Jimmy Guban, you would not like the situation. Am I right, Yusek Neris? Kaya nga lang, Mr. syempre, Chair, wala ka Mr. sa Chair. kalagayan ni Jimmy Guban, di ba? Mr. Chair, we are for the truth. But of course, for PIDEA, if we refer a case before the DOJ, we always respect the resolution of the DOJ. Much more when the court has already decided the case. But again, Mr. Chair, Your Honors, we are for the truth. Sa mga hearings na ating ginanap dito, which is actually ferreting out the truth also, di ba? Na ang ginagamit na X-ray machine ng Bureau of Customs ay depektibo. Kasi kung hindi depektibo yan, hindi malalaman natin kung may mga drugs o wala yan eh. Di ba? Meaning, ay hindi ito nakakapag-detect ng maayos ang materyales na nakasilid sa mga containers na pumapasok sa ating bansa. Tanong ko lamang po sa ating mga agency like PIDEA and NBI, ano po ba ang status ng investigasyon na inyong isinagawa ukol dito? Kung meron man ha? Oo. Alright. Hindi pa tayo nababahala dito? NBI, can you please, kung meron man po, meron man. Mr. Chair, if Attorney Galicia may be recognized, they conducted an investigation, and filed the cases, Your Honors. Yes, Mr. Chairman, the NBI also conducted an investigation of this case, and we also filed a case against Mr. Guban on this particular importation of illegal drugs. So, for us to be able to understand the role of Mr. Guban, why he was charged, we have to go back to all the facts of this particular case, Your Honor. And So, NBI, ano ang pwede nating gawin upang makasiguro tayo na maging maayos itong mga X-ray machines na ito na ginagamit ng Bureau of Customs sa mga pumapasok na materyales sa ating bansa? Sapagkat until now, Bureau of Customs, para sabihin ko sa inyo, until now, sa taong bayan po natin, nagiging very unpopular ang Bureau of Customs as far as corruption is concerned. And it becomes your duty, representing the present administration, that corruption should be curbed in the Bureau of Customs. That becomes your marching orders. Deputy Commissioner Jube Max, diba? Tama po ba ako? I agree, sir. Okay. So therefore, ano ang maaaring gawin natin? Unang-una yung PIDEA. Narinig ko na po yung NBI. Unang-una yung PIDEA. Ano pong maaaring gawin natin upang maging maayos tong X-ray machine na ito? Sapagkat kayo po ang concern sa drugs, di ba? Oh. Tingnan nyo. Yes, Mr. Alam Chair. nyo, tingnan nyo ha. Dahilan siguro sa wala na kayong nahuhuling drugs sa Bureau of Customs, Deputy Commissioner Juby Max, itinatapon na ang mga droga sa dagat ng Zambales, ng Pangasinan at Ilocos Sur. At palagay ko, ang nagtatapon nito ay mga barko din naman ng mga foreign government na alam nyo na kung sino. Na yung bang sa kanilang pag-aakala na makukuha ito ng ating mangingisda at iisipin nila, pera ito. Pero ang nangyari, ang ating mga mangingisda, imbis sa kanilang kunin para magkapera sila, ay kanilang nireport at in-expose sa taong bayan. Ako po, I am commending our fishermen for being patriotic in this area. Oo. Di ba? Sana po, sa ating Quadcom hearing na ito, ay makilala po natin ang mga fishermen na ito upang bigyan natin ng commendation sapagkat ako'y natutuwa sa kanila eh. Hindi ba?
Sapagkat kung iba yan, ang ating mga fisherman, mahihirap lang eh. Oo. Sa akin po, ang nangyari dito, talagang pinalutan yung mga drugs na yan. Hindi na po pinadaan sa Bureau of Customs. Bakit? Kasi pag pinadaan sa Bureau of Customs, mawawala na naman yan. Oh, di ba? Ngayon, atin nakita na 25 bags na ang suspect doon ay shabu. Na pinalutang sa garagatan natin mula Pangasinan, Zambales at Ilocos Sur kung saan malapit ang West Philippine Sea na sinasabi ng isang politiko na walang West Philippine Sea. Oh, na malapit sa Baho de Masinloc. Hindi ba? Ibig sabihin yan ay nanggaling. Alam nga naman nanggaling yan sa mga fishermen. Nanggaling po yan sa mga barko doon, sa mga barko ng, hindi ko alam kung saan galing yan, pero palagay ko alam na natin lahat yan, kung saan galing yan, di ba? Oo. At nais nila na yung mga fisherman natin may hirap, ang pagnanais nila, corrupt din yung mga yan. Makikita nila, pera itong shabu na ito. So, ang gagawin nila, dadali nila, bebenta nila, para yumaman sila. That's the reason why, Mr. Chair, in this Quad Committee hearing, we would like to commend our poor fishermen that are quite patriotic and incorruptible by exposing these 25 bags of shabu that came in. Yun ang gusto kong sabihin sa inyo. Kaya ang tanong ko ganito, there should be a thorough investigation between the NBI, the PIDEA, and the Bureau of Customs on this matter. If we really would like that the Filipino people will trust us, na pwede tayong pagkatiwalaan, na talagang serious tayo, na banggain natin ang mga korap na mga taong ito. Na katulad ng ginagawa po namin sa Quadcom hearing, kahit na kami nakakatanggap ng mga bashing at ng mga false information at ng mga mura sa mga tao na dapat naiintindihan ang ginagawa namin dito. So gusto ko pong unahin muna ang ating Bureau of Customs sa kanyang sagot, Yusek Jubimax, at pagkatapos po niyan ay gusto ko ring Deputy Commissioner Jubimax, tapos niyan ay gusto ko ring tawagin si Yusek Neris, no? Upang magsalita, at pagkatapos po niyan ang RD natin, Labin, ay magsalita din. Alright, sige po. Mr. Chair, mauna po kayo. Ang ganda ng pangalan niyo, Juvie, no? Juvie Max. Oo. Gusto ko sana tanungin kung nasaan niyo nakuha yung pangalan niyo, pero wag na lang. Sige, sagutin niyo na po yung tanong ko. Thank you, Mr. Chair. Just like any other agency, the PIDEA and the NBI, we are always cooperating to stop this problem that is visiting our country. And of course, leadership is crucial to stop this problem, and I'd like to support the vision of my commissioner that we really want to stop this problem. And of course, on myself, I'm not timid about it, that we'll be afraid about those threats. You if we still have address this words, problem. Mr. Chair. I would even believe that the President is even watching this Quadcom hearing right now. Do you know why? Because he would like everything to be done with transparency and honesty and incorruptibility. I would even suppose that our good speaker is watching right now. All right? Why? Because the Quadcom committees have been formed, Mr. Chair, to be able to address these nagging problems in our country right now. Unfortunately, we are about to hang our gloves, and end this hearing.
All right. Asking perhaps the young guns to continue this in the next Congress, if we can do that. So please continue, Deputy Commissioner Jubimax, with your statement. To continue, sir, we are